Hello po mga manoy, mga manay, si Dante Maravillas po, Bicolano, broadcaster, vlogger from Albay. Lalong dumami mga kababayan yung mga nagsasalita and protest sa ginagawa ngayon ng Senado. Matinding setback mga kababayan ang kinakarap ngayon ng Senado. Ito yung mga balita ngayon. Call to start impeachment trial, ASAP gains ground. Student councils, more legal academic groups, join call. Yan, sabi dyan, no? The Student Councils of the University of Santo Tomas and Beda and Polytechnic University of the Philippines. Bago to, yung Polytechnic University, sumama na rin pala. As well as the Benilde School of Diplomacy and Governance, Ateneo School of Government, Ateneo Human Rights Center, Philippine Law School Faculty, and the Philippine Political Science Association. Board of Trustees were among the latest to add their voices to calls for the impeachment trial to begin without delay. Sumama na rin po mga kababayan yung Philippine Bar Association. Nagpalabas na rin sila ng statement. So sa tingin natin, talagang dudumugin po yung Senado. So makikita natin mga kababayan ang increasing pressures mula sa iba-ibang grupo. Ito, sabi dito, the Philippine Bar Association on Saturday called on the Senate to do its constitutional duty and immediately begin the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito yung kanilang statement ng Philippine Bar Association. Sabi ng Philippine Bar Association, malinaw niya yung text ng ating konstitusyon. It bears the no ambiguity except that which is now being forced upon it trial by the Senate shall forthwith proceed. Easy direct as it can be. Reasonable people can disagree on how fast forthwith means, but it is safe to say it does not mean several months of delay. Yan nga po yung ulit-ulit na sinasabi ng ating mga legal luminaries, ng mga critics po ni Senate President Chis Escudero na yung forthwith mga kababayan. Naging 4 months. So sabi ng Philippine Bar Association, the very purpose niya ng ating konstitusyon is to remove certain subjects from the vicissitudes of political controversy. There is nothing optional. When the Constitution imposes a duty and there is nothing to vote on. Madaling sabi mga kababayan, ang sinasabi ng Philippine Bar Association, grupo ng mga abogado sa buong bansa. Yung utos, mandato ng konstitusyon, hindi pwedeng pagbotohan ng Senado. Ang pwede lang nila mga kababayan na gawin is to forthwith proceed. Tama itong sabi ni Kiko Pangilinan po. Sabi ni Kiko, with all due respect sa mga senador, sa oras na matanggap ng Senado ang complaint, ang utos ng saligang batas ay proceed with trial at hindi proceed with dismissal. Acquittal or conviction lang ang maaring pagpilian na pasya ng mga senador bilang mga hukom. Kung walang sapat na ebidensya sa trial, dapat acquittal. Conviction naman kung may sapat na ebidensya. Pinagluloko tayo, biglang naging ignorante yung matalinong senador at Senate President na si Chis Escudero. Kaya nga, sabi ng ibang mga critics, naapektuhan ba si Chis Escudero? Naapektuhan ba yung talino ni Chis Escudero nang magpakilay? Sabi naman po ng iba, parang anya hawak sa kilay, hindi sa leeg. Parang hawak sa kilay ni Sara Duterte, itong si Chis Escudero. The usual statement, mga kababayan, hawak sa leeg. Pero ngayon, hawak na sa kilay. Malamang, hawak sa kilay. Yung kilay kasi ni Chis Escudero, pinalaki. Dahil lumaki yung kilay, ni Chis Escudero mga kababayan, pwede nang hawakan, kaya hawak kilay. Ganon mga kababayan ang usapan ngayon. Sabi po ni Senator Coco Pimentel, lang si Coco Pimentel po, outgoing senator na. Ito anyang move ng Senado to dismiss BP Duterte's impeachment case
via resolution, out of order anya siya. Hindi siya po pwede. Walang ganong mandato ang mga senador mula sa ating konstitusyon. Tama po si Coco. Sabi niya dito, any attempt to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte through a Senate resolution while the upper chamber is in legislative session would be flawed. The motion anya or the topic is out of order. Kaya pag ginawa ito ni Bato de la Rosa, nagmotion siya. Halimbawa, pirmahan na niya yon na resolusyon. And some Duterte senators, pumirma din halimbawa si Robin Padilla, Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, hindi po obra yung resolusyon. Unconstitutional, mga kababayan, ang kanilang gagawin pag ganun. So paliwanag ni Pimentel that while the same senators anya serve in both capacities, the impeachment process must be strictly observed. Ang kinoconsider namin, mga bills and resolutions, ito ba ito? Itong gusto mong i-dismiss summarily ang isang kaso na pending sa parihong mga tao, pero pending sa aming kakayahan o responsibility bilang senator judges, hindi bilang mambabatas. Nasa mambabatas mode pa kami. Hindi mo pwedeng ipadismiss yung kaso na kami rin ang mag-handle pero sa ibang kapasidad. So out of order po yun. Tama. So ang dapat nilang gawin muna to convene the Senate as an impeachment court. Umina po, naging ignorante na po ang napakagaling batikang senador na si Senate President Chis Escudero. Parang gusto ko nang maniwala doon sa mga usap-usapan. Baka naapektuhan po ng pagpakilay si Chis Escudero. Humarang yung kilay mga kababayan niya sa kanyang utak. Matindi yung pagkabaon siguro ng karayom. Paano ba yan ginagawa? Hindi ko alam kung paano ginagawa yung pagpapakilay po. Kung anong kemikal, mga kababayan, na ginamit sa pagpakilay ni Chis Escudero, malamang naapektuhan yung brain cells. Nakalimutan yung kanyang mga kaalaman sa batas na yung kanyang ginagawa pala, labag na mga kababayan sa konstitusyon. Mismong konstitusyon ang kanyang nilalabag. You see? Kaya sabi dito sa balita, express deep concern over the integrity of the Senate as mobs circulate to summarily dismiss the impeachment complaint laban kay Sara Duterte na walang trial. Pimentel criticized what he described as sudden and unexplained changes in the impeachment calendar in the emergence of draft resolution seeking the dismissal of the complaint. Pag hindi po kayo pinakinggan, Senator Coco Pimentel, sumama kayo doon sa baba, sa labas ng Senado, sumama kayo sa mga lumalaban, sa pambabalahura sa ating konstitusyon. Yung mga protest rallies na sisimulan bukas at sa June 11, sa schedule mismo ng pagbasa ng sakdal kay Sara Duterte. O, di ba? He noted that the Senate reset the reading of the articles of impeachment from June 2 to June 11 without explicitly rescheduling the convening of the impeachment court. Malinaw po na yung aksyon na yan is designed para isabotahe po yung impeachment trial. May pakikipagsabuatan mga kababayan ito si Kilay. Kung kanino siya nakikipagsabuatan, your guess is as good as mine. Sabi ni Pimentel, dapat ito wala ng gulatan. Nakakagulat na yon. Bakit ganon? Nalimutan lang ba yung convening of the court? Or alam mo na hindi talaga naisulat kasi walang plano? Sabi ni Pimentel, yung pag-aayaw na litisin ng impeachment case, unconstitutional yun. Paglabag sa konstitusyon yun. So yung mga senator na iiwas at aayawan ang paglilitis ng impeachment case, ano yon? Violator ng konstitusyon yon. Kaya wag nilang gawin yon. Malinaw mga kababayan ang paliwanag ni Coco Pimentel at malinaw din ang kanyang paninindigan. At
Yung kanyang paninindigan mga kababayan sa issue ng impeachment, yun ang tama. Ito mga kababayan, si Dean Mel Santamaria, pakinggan natin yung kanyang posisyon dito sa issue ng possible dismissal without the benefit of trial nitong impeachment case. Ayan po. Ang utos po ay maglitis kayo at maghatol kayo. Gayon, wala pang nangyayari, gusto nyo nang ipadismiss. Through a resolution na hindi naman nakasaad sa ating konstitusyon at hindi rin nakasaad sa impeachment rules ng Senate. So saan nila hinuhugot ang kapangyarihan na gumawa ng isang resolusyon at ihain sa Senate. Sabi naman ni Senator Chis Escudero na ang Kongreso ay may plenary powers sa kanilang poder. Kasi diba separation of powers yan. Iyan ba ay justification para mag-file ng resolution na yon? Mali din yun din. Sa aspeto po ng sinabi ni Chis Escudero na plenary is supreme, with respect to the internal rules of the Senate or the House of Representatives, yes, your authority is supreme, pero hindi po kayo mas mataas sa konstitusyon. Kapag sinabi ng saligang batas na kailangan kayong maglitis at magdesisyon, hindi pwedeng magkaroon ng functional dismissal at hindi mag-trial dito sa impeachment na ito. Kahit isulat nyo po yan sa rules nyo na may kapangyarihan ang Senado to functionally dismiss, that is unconstitutional because it violates the explicit provision under the Constitution which states that you try and decide all cases of impeachment. Yun yung hindi nanggagaling yung resistance. Bakit merong resistance? Yeah. Kung saligang Mula sa batas kilay pala po, yung yung nag-uutos para resistance. ituloy nyo yan, bakit kayo nagre-resist? Actually, Andrew, yun ang pinakasimpleng problema. Oo. Ito nga yung point nung hearing para malaman natin kung meron talaga o wala. Para sa kapakanan rin ni BP Sara yan. Ako nagtataka, tinutukoy ko lahat ng 24 senators kung ba pinapadaan ang taong bayan sa stress na ito. Napakadali lang po to try and decide Why do you have to let the Filipino people go through this rigmarole, go through this stress, exacerbated by the fact na habang kayo nagbabangayan dyan, nalulustay ang pera ng bayan. Yung mga dyan, yung mga pagkain nyo, yung mga merienda nyo. Kami nagbabayad doon, pero bangayan na kayo ng bangayan. Yung papreskon nila ng papreskon, kung iginugugol kung nyo lang yan. nagtatrial na kayo. Oo, kung inumpisahan nyo na yan, kung ang concern nila ay mauubusan ng oras, di umpisahan na natin. Kasi nagdadrama tayo dito. Napakahirap bang intindihin ng mga katagang to try and decide? Intindihin yon? May komplikasyon ba? Napakaklaro. So natin, to put it bluntly, sinasakal kayo para gawin yung impeachment. Parang thou shall not kill Basta sinabi nyo pong shall, command yan, utos yan, order yan. Hindi po request yan na pwedeng ipapostpone. Hindi to suggestion ng Parang yung konstitusyon. 10 sa Bible. Inuutusan kayo. Hindi naman sinabi na the Senate may try and decide. Ang sinabi, shall. Tsaka hindi Utos. sinabi Malinaw. na at your own time, Oo. if you are available. At your own convenience, mag-hearing na kayo. Walang Paano kapag ganun. gumawa ang Senate ng mga rules? For example, pag sinabi nila na hindi na pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress yung impeachment. Unang-una, kaya ba nilang gawin yung mga na reglamentong iyon? Ang sagot, kaya nilang gawin. Pero hindi lahat ng ginagawa tama. Kung at ituloy nila yon, sila ay nagko-commit ng grave abuse of discretion. Matinding pang-aabuso ng karapatan. Meron kang kapangyarihan, pero hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong kapangyarihan. Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Assuming na may ganyang rule sa ating Senate rules, unconstitutional yan. Hindi po oobra ang kapangyarihan ng kilay ni Chis Escudero. Hindi obra. Malamang sa malamang dahil sa kanyang ginagawa, matanggal siya as Senate President. And ang worst niyan na senaryo, ma-abolish yung Senado dahil sa kanya. Sa galit ng ating mga mamamayang Filipino. Patindi ng patindi po ang pressure mula sa ating mga kababayan. There is a growing outrage, mga kababayan, sa ginagawa ng Senado ngayon. Ngayon, isa pang Dean, mga kababayan, ang nagsalita. Si Dean, Law Dean Jamie Gatdula, sabi niya sa kanyang post, "At the outset, I will reiterate my position that an impeachment trial against VP Sara Duterte is a futile and counterproductive distraction. A realistic look at the Senate composition shows this, thus making a Senate trial merely
a tawdry public imposition on the country for the next 3 months. And in a country beset by national security and economic challenges, this political distraction is something we can do without. This, I believe, is the President's publicly pronounced position as well. I also believe, of course, in accountability, but accountability can come in forms other than removal after impeachment. The Constitution provides for such less burdensome other forms. It's right there. Sabi niya, and this is why I hesitated to join calls on the Senate to proceed with the impeachment trial, particularly the well-written public statement of the San Beda Graduate School of Law faculty, which succinctly laid down the correct legal position regarding the legal obligation to hold a trial. But in the end, after further thought, the San Beda position was right. There is a legal obligation, and such is found amongst Article 2, 6, 7, and 11 of the Constitution. A reasonably educated grade school student will know what forthwith means. Tuladan yan ang posisyon ng ating Pangulo kasi distraction siya. Ganon din sana ako. Kaya lang may obligasyon tayo under the Constitution. Hindi natin pwedeng i-violate yung ating Constitution. Kaya nga po yung ating Pangulo, sabi niya na ipasa na yan, na-impeach na si Sara, nandyan na sa kamay ng Senado. So, dapat na niya, respetuhin natin yung proseso. Yan ang posisyon ng ating Pangulo. Hindi po hinaharang ng ating Pangulo ang proseso. Kung hindi pa sana na-impeach si Sara, ang posisyon niya, ayaw niya sa impeachment. Kasi it is a distraction. Ganon din ang sinasabi ni Dean Jamie Gatdula. So kailangan ituloy ang proseso kasi may legal obligation tayo. Yan ang sabi niya. It is such legal obligation that compels the Senate to do its job, its duty. There is something particularly abhorrent in seeing the Senate President quibble over calendars or a thankfully outgoing senator insists in a fantasy not existent legislative deadline. It is simply distasteful seeing supposed high office holders cowering behind technicalities to avoid doing their duty. Tama po. Ginawang rason nila yung wala na anyang oras. Sabi ko nga, ang daming oras sana ninyo. Sinayang ninyo, inupuan ninyo, hinigaan ninyo, tinulugan pa ninyo for 4 months. Tapos, ituturo ninyo yung Congress, inupuan ng 2 months. Mas malala kayo. Inadjourn ninyo yung sesyon, February 5. Yung sa calendar ninyo pala, hanggang February 7 pa. So, sinayang pa ninyo yung 2 days na session calendar ng Senado. Ano yon? Di ba malinaw na gusto ninyong isabotahe pagkatapos ngayon, kinalendar ninyo mismo, June 2, bigla ninyong nilipat sa June 11. Tapos, biglang may kumalat na isang draft resolution, impaktong dismissal na. Kasi, ang rason, wala ng time. Anong klaseng mga senador kayo? Napakalinaw, gusto ninyong isabotahe ang impeachment trial na hindi na matuloy. Yan ang ginagawa ngayon mga kababayan. Kaya nakabantay ang ating mga mamamayang Filipino sa buong mundo sa gagawin ng mga senador natin sa June 11. At 5,000 protesters mga kababayan ang magmamarcha from Film Center of the Philippines papuntang Senate Gate at yung iba papasok mismo sa session hall ng Senado. Kaya sabi ni Dean Gatdula, so yes, I do now agree. The Senate must immediately convene as an impeachment court immediately and forthwith. This despite the gaudy political demonstrations that could further disunite the country. This despite the likelihood that the vote will be on partisan lines rather than on what the evidence says. Let the trial push through so that a constitutional duty on accountability be complied with. Correct. Pangalawa, the evidence or lack thereof may be laid bare for all to see.
Dapat makita ng mamamayang Filipino kung totoo ba o hindi nalinustay ni Sara ang pondo ng bayan. Kung walang ebidensyang malakas, di i-acquit ninyo, matatanggap yan ang ating mga mamamayang Filipino. Kaysa i-cover up ninyo sa pamamagitan ng hindi pagtuloy ng trial. Pangatlong rason, sabi ni Dean Gatdula, and this is equally important, is for the citizenry to see each of the senators vote individually and openly, to see each of our senators make a public stand so that we can judge their character in position or the lack of it, and thus hold them electorally and historically accountable. Kasi po, 3 years from now, mag-i-eleksyon na naman po tayo. Malamang sa malamang, may mga senador tatakbong vice-presidente o presidente o re-election bilang senador. So may klaro tayong ideya kung sila po ay iboboto natin o i-shoot na natin sa inidoro. Dahil sa kanilang posisyon dito sa napaka-importanting kaso ng impeachment, pagbanta sa Pangulo, paglustay sa kaban ng bayan, panunuhol, culpable violation of our Constitution, betrayal of public trust. So yun man lang po ang napaka-importanting bagay na dapat nating makita sa ating mga senador. Furthermore, sabi ni Dean Gatdula, let us dispense with the lie that misguidedly begins at law school. The impeachment court is also a court of law. It is not merely a political process. It is, and its actions and determinations must be according to what the rule of law, predetermined legal proceedings, and evidence dictate. So dapat magdidesisyon kayong mga senador base sa mga ebidensya presented. Kahit nasabihin pa natin na it is a political process, ibabase ninyo sa ebidensya. Pero you are free, hindi ibase sa ebidensya. Pag hindi ninyo ibinase sa ebidensya, lakas yung ebidensya, inakwit ninyo, kami ang magdidesisyon ng inyong conviction. Sa pamamagitan po ng eleksyon sa 2028. Yan man lang ang gusto nating malaman, mga kababayan. Finally, sabi ni Dean Gatdula, despite what Senate Resolution 39 says, I believe the impeachment court for the Vice President has to be presided over by the Chief Justice, considering the provisions of Article 7.3 of the Constitution. Yung impeachment po ni ERAP, si Chief Justice Hilario Davide po, nag-preside. Nawi sa EDSA People Power dahil bumoto, mga kababayan, yung mga senador para i-cover up yung asunto. Ayaw pabuksan yung envelope. Malamang yun din ang mangyari ngayon. Kaya huwag matigas ang ulo, mga senador. May preceded na po tayo ng aksyon ng ating mga mamamayan. Pag ang Senado hindi na natin maasahan, nagre-resulta po sa uprising. People Power. Sabi sa post ni Dean Mel Santa Maria, to all law students, patungkol sa impeachment trial sa Senado, yung forthwith sa Constitution hindi nasunod. Yung to try and decide hindi pa rin nasusunod. Yung lumitaw na resolution na patigil na ang trial, wala naman sa Constitution. Yung functional dismissal naman na minumungkahi, sobrang suntok sa buwan yan. Ni anino niyan, di ninyo mababasa sa konstitusyon. Kung nanonood kayo sa nangyayari sa Senado, it is a crash course in how to mangle the Constitution. Crash course daw siya kung paano durugin ang ating konstitusyon ng mismong ating mga senador. Yun ang nakakalungkot po. Yun ang tinuturo nila. Paano chap-chapin, paano i-mutilate, paano pulbosin ng pinong-pino ang ating saligang batas. At yun ang ginagawa ngayon ng ating mga senador. Hindi akong may sabi niyan. Ang may sabi, isang law din. Yan, Dean Mel Santa Maria. Kung nanonood kayo sa nangyayari sa Senado, it is a crash course in how to mangle the Constitution. Yeah, talagang galit na galit yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya tingnan ninyo mga reaction sa ating mga videos. Sabi ni Gaspar Botigan,
Ako rin gusto kong maabulis ang Senado para matanggal yung mga walang alam at mga maka-Duterte. Sabi ni Audie Marfil, ituloy ang impeachment, convict Sara, kick out pro-Duterte senators. Sabi ni Manuel Cabigat, pabor akong maabulis ang Senado. Tama yung congressman gumawa ng batas. Tama yung congressman ang gumawa na lang ng batas. Sabi ng Jesus My Lord, Mago, abolish Senate, pugad ng korap. Alejandro Torres, buwagin ang inutil na Senado. Sabi ni Tess, hindi na kailangan ng Senado, kailangang i-abolish na yung mga senador. Sabi ni Emoji, patalsikin na natin ang mga senador, hindi sumusunod sa batas. Sabi ni Renato Ibarra, buwagin ang walang silbing Senado. Sabi ni Rod, sa totoo lang, sa admin lang na ito, may boses ang mga mamamayan. Ngayon lang may justisya, kaya kailangang i-abolish ang Senado ngayon. Bravo, PBBM. Para sa Pilipinas, i-abolish ng Senado at palitan na ang 1987 Constitution. Sabi ni Juanito Felix, sayang pasahod sa mga senador, bayaran DDS. Sabi ni Minandro Arcilla, BBM can run government without Senate. Sabi ni Dennis Ostonal, hello ICC, kailan ninyo dadakpin itong mga sangkot sa AGK, war on drugs, ng nakarang administrasyon? Sana now na. Sabi ni Mig Olpindo, binoto ko yan si Trillanes as senator. Gusto ko bumalik si Trillanes as senator. Sabi ni Norito Aribado, manawagan na lang ng people power, tanggalin ang Senado at si Sara. Sabi ni Francisco Briones, reschedule. Sabi ni SP, abolish na lang ang Senado, sayang lang pasahod. Sabi ni Minda Frando, abolish Senate now. Sila ang nag-execute ng laws pero sila rin ang lumalabag nito. How can this country be great again kung harap-harapan ay nilalabag ang batas? Shame on you, senators, who are doing that. Salamat sa konting bilang sa Senado na gumagawa ng kanilang sinumpaan bilang lingkod bayan. Sabi ni Rick Simon, dapat tanggalin si Escudero forthwith. Sabi ni Beata Rafael, like namin yan, ituloy na po ang people power. God bless lahat ng nag-like ma-impeach si Pusit Nagaraya. Sabi ni Emerson Vista, President BBM has the right to abolish the Senate. Useless branch of government. Walang silbi. Leave it to HOR. Do the legislation alone. Do it, Mr. PBBM. People are behind you. Sabi ni Donald Dolido, ask ko lang po sa Senado, bakit po ninyo binababoy ang saligang batas? Nasaan ang sinumpaang paglilingkod sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino? Bakit po ang katapatan ninyo ay binibigay ninyo kay Duterte? Nasaan ang serbisyo? Mananagot kayo sa sambayan ng Pilipino. Sabi ni Naruto, tama lang, Maravillas, na manawagan tayo sa mga kababayan natin na buwagin ang Senado. Wala kasing silbi. Sabi ni Joanna Eusebio, unahin na Senado, patalsikin. Mabagal sila. Kaya bilisan ng mamamayang Pilipino ang pagpatalsik agad sa mga senador. Sabi ni Domingo Cariaga, Brother Dante, huwag hayaan na manaigang masama sa mabuti. Sabi ni Nilia Abago, 2 bullseye kaagad, Sara impeach in padlock ang Senate building. Sabi ni Bayani Libardo, ituloy ang people power, sama-sama kami. Sasama kami sa people power. Sobra na sila, kaya hindi umaasinso ang ating bayan. Tanggalin yung mga sumusobra ng mga senador na tiwali sa gobyerno. Sabi ni Wilson Boy, tayo na magsama-sama tayo para sa kinabukasan ng ating bansang Pinas. Lahat yan mga kababayan, ang dami-dami na mga reactions. Lahat sila gustong mag-people power at isara na ang Senado. I-abolish ang Senado. Sana sir, isarado na ang Senado. You see, wag nating hintayin magbago pa ang katayuan. Yan mga let's act now, abolish Senate, padlock Senate now. Yung mga impaktong senador na walang ginawang trabaho,
sa kanilang mandato para sa taong bayan, dapat nakalusin para hindi sayang ang pinapasahod ng taong bayan. Dapat lang buwagin ng Senado. Pag-resign ni lahat na mga sumasahula sa laula sa ating saligang batas. Abolish the Senate. Nako, labag sa batas pala ang mga senador mismo mag-dismiss ng impeachment. Dapat talaga i-abolish na ang Senado, pabigat sa taong bayan. Sasama kami kahit 3 lang muna kung hindi pa rin kumilos ang Senado, buong pamilya susugod na. Walang silbi ang Senado sa ating bansa. Manawagan tayong mamamayan, i-abolish ang Senado. Kukunti ang may tamang layunin sa kanila. Count me in sa kalsada for people power. Yes, Sir Dante, abolish na yung Senado. Tama ka, Sir Dan, pabor sila sa masamang gawain. Wala silang takot sa Diyos, hindi kasi sila nagbabasa ng Biblia. Sir Dan, i-abolish na ang Senado. Resign mga senador, walang silbi. More vlogs, Mr. Dante. Stand up for truth, mabuhay. God bless. Sir President BBM. Peace, love him. Love, amen. Yan o. Ang dami. Ang hirap kasi sa mga botante, mga bobo pa rin hanggang ngayon. Kaya kahit anong pili maayos ng botante, hindi pa rin naipasok yung maaayos at karapat-dapat na maging senador. Kaya damay lahat. Padlak na ang Senate. Huwag sweldoan ng mga senador. Grabe, nakakakilabot ang mga pangyayari ngayon sa atin. Mas gusto, mga senado, bumalik tayo sa kalugmukan ulit. Di lang si Escudero, dapat abolish na yung Senado. Ituloy ang trial, impeach para sa malaman natin ang katotohanan about Confi. Malakas kasi ang ebidensya. Kaya parang ayaw nila na mag-trial. Magkaisa po tayo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Habang buhay na lang ba tayo magpapaloko sa mga senador? Panahon na upang tayo ay mag-ingay kalampagin ang gobyerno upang maabolis ang Senado na sila mismo lumalabag sa ating saligang batas. Escudero patalsikin sa Senado, abolish Senate. Wow, tama po. Magaling sina Senator Trillanes, Laila de Lima at Lenny Robredo. Wag iboto yung si Senator Chis Escudero na balingbing. Abolish ang Senado, walang kwenta. Daan ng diablo ang sinundan ng mga DDS, Sir Dan. Good morning, Sir from Rome. Yes, I agree. Abolish na yung Senado. It is completely useless. Much better remain Congress. Isa lang ang problem, Senate only. Protect our Constitution. Yan o, abolish ang Senado. Walang reputasyon yung Senado ngayon. Yan, pag kumilos ang Pangulo talaga, alisin na yung Senado. Tanggalin na si Sara ng sapilitan, abolish yung Senado para makatipid ang gobyerno. Yung mga senador lang kasi yung mga admin personnel walang kinalaman sa ginagawa ng elected senator. Buwagin ng Senado, sayang lang ang pasahod sa kanila. Kung mag-rally tungkol sa impeachment, tutulong kami kahit maliit lang pera marabilyas para mabuwag na ang Senado. Need martial law para wala ng Congress. Aminin, sorry, comment lang. Magiging marami pa ang magsali sa people power kung makita ng taong bayan, kumilos na ang taong bayan. Dapat buwagin ang Senado, sayang ang pera ng bayan. Alisin yang mga senador na walang silbi. Tuloy ang impeachment kay Sara Lustay, nakakaya siya sa buong mundo. Dapat abolish ang Senado, puro mga traidor ang nasa loob. Kasiya na din yang si Chis Escudero sa Supreme Court, kasuhan siguro. Kung pwede ba ipadisbar na yan. Dahil sa Senado, lalong gumugulo ang taong bayan. Tuloy ang impeachment. Abolish na yung Senado. At yung pasweldo sa kanila, ipamahagi na lang sa public schools, pambaon ng mag-aaral. Andyan na naman yung Korte, Judge, Court of Appeal, Supreme Court, Ombudsman, Taong Bayan, Congress. Dapat ala ng Senado. Abolish Senate forthwith agad. Alisin ang Senado. Kita ninyo lahat yan. Ang dami.
na reactions, mga kababayan. Lahat galit sa Senado dahil sa ginagawa nila. Oh. Yan oh. Ang dami-daming mga reaction sa ating vlog, mga kababayan. Kaya yung ating pakiusap po sa mga law-abiding citizens at may totoong pagmamahal sa ating bayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, click subscribe po ninyo para lagi kayong nakakapanood ng mga totoong balita. Like and share na rin po ninyo ng ating video sa inyong mga kaibigan kakilala para marami tayo na ma-inform ng tamang mga balita at mga pananaw, analysis, political analysis. Lalo ngayon, critical ang panahon natin na sinasalaula mismo ng ating mga senador ang ating saligang batas.